Hello. Ngayon, kadang. Ay, pangalan. Pangalan. Yung pangalan. Victoria.
Sige po. Kasi nagkakaduntas. Pasasalamat. Saan ang sobre? Andun doon po ang sobre. Doon. Opo. Hihingi ako doon. Opo. Ate Sally, makibigyan mo ng sobre. Magandang hapon po sa kanilang lahat. Sa sama-sama nating pagdiriwang ng banal na Eucharistia, sama po natin sa ating mga panalangin ang layunin ng ating mga tagapagtaguyod. Bilang pasasalamat ni na Richard Cruz and family, Christian Ileto, Evelyn Rivera and family, Seni Javier and family, Ine Coronel and family, Ine Borja and family, Priscilla De Leon, Gemma Mempin, Maxima Mempin, Mayor Willie and Elby Cat and family, May Bagolor and family, Rosario Mempin, Lidsay Sarong, James Exquiel, Ine Banson, Corazon Aldana and family, Cherry Cruz and family, Boy and Lydia Abitong, Richie and Sheila De Guia and family, Sally and May Kilit, Junior and Shirley Principio, Rainier Canto, Lorenza San Jose and family, Chofista Cruz and family, Tessie Bernardo, Estela de la Puente and family, Dick and Ludi Bernardo and family, Amelia, Mark Joshua, John Daniel, Kate Nicole Alcantara, Cras Ortega, Ella Victoria, Zenaida Caguntas and family. Para sa maagang pagaling ni Teresa Yuto, Alicia Yuto, Carmi Coronel, special intention, Miko Hernandez, para sa karawan ni Rosalia Villanueva. Sama rin po natin sa ating mga panalangin ang kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao, Flaviana, Nanaake, Eliseo, Amando Senior, Socorro, Alfredo, Julieta, Cipriano, Severino, Anita, Dionisio, Alfredo, Gabriel, Billy, Transito, Gloria, Antonia, Olympia, Nancy, Ricardo, Bill, Jesse, Lamberto Sr., Teresita, Alfonso, Crisanto, Emerita, Benedicto, Franklin, Ronel, Rosalina, Leon, Lourdes, Roman, Gregorio, Arnold, at para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio.
Tumayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mapatid ngayon ang araw ni San Antonio de Padua, pare at pantas ng simbahan. Amin natin makasabat upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Malambiring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihan Diyos, patuloy makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binigay sa sambayanan si San Antonio bilang mahusay na tagapangaral at tagapanalangin para sa mga pangailangan. Sa pagtulong niyang masundan namin ang ulirang pamumuhay, madama nawa namin ang iyong saklolo sa kagipitan. Pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kaming pinagkalooban ng kayaman ng espiritual na ito ay hamak. Kumbaga sa sisilan ay palayok lamang upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. Ginigipit kami sa kabi-kabila, ngunit di nagagapi. Kung minsay nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawala ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawalan ng kaibigan. Naibubuwal ngunit di tuluyang nailulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan kami laging nabibingit sa kamatayan, alang-alang kay Kristo upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Nagkakaroon naman sinasabi ng kasulatan, sapagkat yung diwan ng pananampalataya nalalaman kong ang Diyos na muling bubuhay sa akin kasama niya, akin sa kanyang piling. O,
Doon namang dumadami ang sa Kanya. Ang Maghahandog ako sa Diyos ng papuring malugod. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig, bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Bagamat at ako'y takot, nasasabi kong minsan, wala kahit isang tao na dapat pagtiwalaan. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw, kahit ito ay iisa, labis siyang nagdaramdam. Panginoon, naririto akong iyong abang lingkod, katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Ako ngayon ay maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Kapag nagsama-sama ang lahat ng iyong hirang sa templo sa Jerusalem, ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumikat sa salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, narinig ninyo nung una, inutos sa inyo, huwag kayong sisira sa iyong sinumpang pangako. Bagkos, tubdin mo ang sinumpaan sa Panginoon. Ngayon sinasabi ko sa inyo, nang panahon sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, narinig niyong unay, inutos sa inyo, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin na may mahalay sa isang babae, siya ay nakikiapid na sa kanyang isipan. Kung ang mata mo ang naging sanay ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang mata ay sa pumasok sa langit. Kung ang isang ay iyong kamay ang siyang nagiging sanay ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa iyong katawang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman niya, kayong pinahiwalay sa laki kanyang asawa, ito'y dapat niyong bigyan ng kasunduan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa, na hindi naman ito nangangalon niya, at ito'y ang asawang muli, ang lalaki ito'y nagkakasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangalon niya, at sino mang mag-asawa sa babaeng ito, naniwalayan ay nangangalon niya rin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat.
Katulad na nalalaman, tayo po nagkakatipon ngayong hapong ito upang sama-sama ipahayag ating pagkipagmahal kay San Antonio de Padua, isang parit pantas ng simbahan. Pero unahin po natin pagninilay sa mabuting bating na tunghayan. Kung iyong kamay ay naging sanhi ng pagkakasala, putulin mo at itapon ito. Mapatid kung ito'y unang pagkakaton na matunghayan natin ang salita ng Panginoon, sabihin natin na seryoso ba si Jesus sa kanyang pangisap? Siya ba ay talagang totoo kasi sinasabi para bagang imposibleng gawin yan? Kaya niyo po bang gawin yan? Putulin. Kung ang iyong kamay magdaraya, putulin mo kaya yan? Kung yung paa ay naging sanay ng pagkakasa, puputulin mo ba yan? Kaya sabihin natin na para bang nagbibiro lamang si Jesus. Mabibigat ang kanyang salita. Kung ating matatanda mga kapatid, ang kanyang pangaral ay diretso po. Di ba gumagamit siya ng mga talinghaga. Mapangyari sa buhay ng tao pang higit na maunawa at malaman ng mga tao ang kanyang mensahe. Katulad po dito na sabi niya, kung iyong kamay ay naging sanhi ng pagkakasala, putulin mo at itapon mo. Diretso po yan sa madaling salita. Gamitin mo ang iyong kamay sa wasto at hindi pagkakasala. Kaya dito mga kapatid, isang paalala sa atin ng Panginoon na binigyan tayo ng isang katawan. Hindi pang gamitin sa kasamaan, kundi sa kabutihan. Binigyan tayo ng isang katawan upang magbigay luwalhati sa Panginoon. Kung kilala natin lubos ang buhay ni San Antonio, isa sa kanyang malaking katangian yung dila niya. Sabihin, pangangaral. Ayon sa kanyang talambuhay, mahusay po siyang mangaral. Dahil dito ay sinugo siya ni Francisco upang mangaral sa northern part ng Italy. At dahil sa kanyang pangaral, maraming, sabihin natin, nagbago ang buhay. Maraming bumalik sa piling ating Panginoon. At yan ay nakilala sa buong bansa. Sa mga sa mga kapatid ay ginamit ni San Antonio de Padua ang kanyang pagsasalita sa wastong paraan. Pangaral ng salita ng Diyos, pagpapahayag nito at mensahe binibigay nating Panginoon. Kung kayo ay mapupunta sa Padua, Madiba, sa Italy, sa likod po ng simbahan, sa likod ng altar, meron po doon isang maliit na lugar na merong garapon. Hindi natin mapansin ito, marahil hindi natin papansinin. So, ba't kung ating makita at sabihin, ano ba ito? May nakasulat po, ito po ang dila ni San Antonio na hindi na agnas. Sa magaling paliwanag mga kapatid na hindi niya ginamit ang kanyang dila, ang kanyang salita sa masamang paraan. Hindi niya ginamit ang kanyang biyaya ng pagsalita sa paglayo sa buhay ng Panginoon. Kaya mga kapatid, yan isang bagay na magandang sabihin natin katangian. Kung tayo tunay na deboto ni San Antonio de Padua, tayo ay hindi naman pipi. Tayo naman ay nakapagsasalita ng wasto. Binigay sa atin ang Panginoon upang ipahagi ang salita ng Diyos na mahusay. Ipahagi ang kanya ng Diyos. Magbigay luwalhati sa ating Panginoon Diyos. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, yun ang isang katangian na ating makukuha kay San Antonio. Yung biyaya ng panalita, ginamit na lubos ni San Antonio upang mabigay luwalhati sa Panginoon Diyos. Tayo rin sana mga kapatid na katulad ng nalalaman, normal naman po ating pagsalita. Gamitin natin sa wasto. Gamitin natin sa bigay luwalhati sa ating Panginoon Diyos. Gamitin natin ito upang makaakit tayo sa buhay ng pananampalataya. Gamitin natin ito upang madama ng ating kapwa na tayo Kristiyano. Kaya mga kapatid, ang pagdiriwang ng Kapista San Antonio de Padua, hindi lamang iyong pagsasama-sama natin, hindi lamang yung prosesyon, higit sa lahat,
Sa uri ng pamuhay makita sa tayo tunay na kapatid ni San Antonio. Sa simpleng pamuhay may pahayag natin ang biyaya ng panalita ay ginamit na rin wasto upang mabigay luwalhati sa Panginoon Diyos. Tumayo po tayo. Manalangin tayo sa Diyos na gawin niyang ganap sa atin ang kanyang gawain ng pag-ibig at katapatan. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang simbahan, naway magpatuloy na ipahayag ang karangalan ng kasal at tulungan ang mga mag-asawa na manatiling magkasama sa banal na pagsasabuhay ng kanilang buhay may asawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang mga mag-asawa, naway maging matalas ang pakiramdam sa pangangailangan ng bawat isa at matagpuan ang tunay na kaligayahan sa buhay nilang pinagsama. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang mga dumaranas ng kahirapan sa buhay may asawa, naway patuloy na magsumikap na isabuhay ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang mga may sakit, matatanda at nalulumbay, naway makaranas ng pag-aalay ng ating komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang mga pumanaw, naway mabigyan ng puwang sa walang hanggang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Makapangyarihang Ama, binigay mo sa amin ang kasal upang maging tanda na iyong pag-ibig. Tulungan mo kaming mamuhay sa kapayapaan sa piling ng bawat isa. Niling na sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Tumayo po ang lahat. Manalangin mga kapatid, papaghain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal.
Ama namin lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong pinahayag sa paghahain ng mga alay para gunitayin ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang kaloob mong kaligtasan pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon natin Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga Panginoon ng marapat ng aming pasalamatan. Ikaw nagnining sa piling mga banal, kinalarangan mo sa kanilang kabutihan. Bibigyan silang huwangaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kadakilaan. Pamagitan ng anak mo sa Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila yung mga saksi ng pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaysa naman sa pupuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikang bukalanta ng kabanalan. Kaya sa pamagipito kayong banal, makalob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati at binigay sa sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan ng mga kanyang kalis, muli nagpasalamat sa iyo. Inabot niya ang kalis, ang lagat at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at tinamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa iyo at para sa lahat sa kapatawad ng kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Tumayo po ang Ipagbunyi lahat. natin ang misteryo ng pananampalataya. Amang ginagawa namin pag-aral at pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Na dinalay namin sa tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat, pinarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa, pamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
Lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon, aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahin mga kapatid na himlay na maas sa muling mabubuhay, ganyan din maginugutan namin sa hapong ito. Kawan at pagindapating kami lahat ang makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Ngayon din, nagdinibersaryo ang kanilang kasal at may natatang kahilingan sa misang ito. Kaysa na malabiring marina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabiyak ng puso. Kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal, na tumupad na yung kalooban sa lahat ng panahon upang magpuri sa iyo, alang-alang kay Jesucristong anak mo. Pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ni Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Mga kapatid, sa tagabilang ng utos sa turo mabathalang aral, buong pag-ibig nating ipahayag. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasay ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin. Kami sa aming mga sala para na pagpapatak namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami tulad sa tukso at iagyan mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalong kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa kapahamakan. Samantayin namin naman siyang pagbabalik ni Jesucristong aming manunubos. O Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapay iniiwan ko sa inyo, aking kapay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming panampalataya at ang pagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapayapa at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbigayan tayong kapayapaan sa isa't isa.
Lumuhod po tayo. Mga kapatid, natin si Kristo ang tinapay ng buhay, tanggapin natin siya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami sa katutugo ni Kristo'y nagsipakinabang, ay dumadalangin magkamit ng tiyak na kaligtasan na aming pinaganap ng buong katapatan. Pamagitan ni Kristo at sa Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kinamahabagin Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.